Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan. Kabayan Virgo, this reading is for you. Tingnan natin iyong August 17 to 23, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details is in description below. Sabihin, nasa baba ng video na ito. General reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo ha. Kung energy mo at hindi, okay lang din. Alam mo next time. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Siyempre, tandaan nyo, kayo pa rin magbabago ng buhay nyo. Ha? Wala naman sa card dyan. Kayo pa rin. Meron tayong 16, 28, 29, 34, 31. Yan. O, pasok nyo yung inyong edad. Ay, yung anyo, birthday nyo. Meron tayong Leo, Sagittarius, Libra. Yan. Sa nakita ko sa dito, meron ka mga ipaprogress. No? May mga wish come to ka. Siyempre, may mga ipaprogress ka na sitwasyon na siguro ito kasiyahan sa iba. Kasi may kasiyahan. Ay, birthday mo. Happy birthday sa mga darating na ano, kasi mag-birthday ka na, Virgo. Yun, no? Kasi you're progressing something or may mga ipaprogress ka. Baka ngayon may pinaprogress ka. Kasiyahan something related to a money, related sa iba, relationship, ganyan. Meron din na meron ka ng papanindigan o actionan this time related syempre to business, finances, sa pera, negosyo, sa pag-angat ng ano, meron ka ng ganun na ano, para magpo-focus ka sa mga main purpose mo this time. Doon ka na magpo-focus sa mga idea mo, sa mga main concern mo this time. Kumbaga, you have a purpose. Ano yung confident mo to progress yung bagay na yun, no? Kung sa aspeto ng buhay mo, congrats kasi magsasucess siya. Yes, there's a victory and success situation. And then, sa nakikita ko rin sa inyo is, yes, there's an achievement. Ibig sabihin, may mga achievement situation coming sa buhay mo. And then, kasiyahan, money coming. Merong man and woman. So, maaaring magkakaroon ka ng communication sa lalaki o sa babae. Pwede rin quarrel or pagtatalo or dito siguro sa sitwasyon na to, ano to, related to a business, related to money, negosyo, creativity, success, ganon. May mag-open na door para sa'yo, and may malalaman ka daw katotohanan, or magkakaroon ka ng enlightenment, may mga positive outcome coming sa iba sa inyo. Siyempre, gain ng wealth, yes, there's an abundance din, sabi dito. Yun, nakikita ko. Baka sa inyo may mga alaga kayong ano, aquarium, fish, ganyan, no? Yun, may mga ano, wish fulfillment. Meron ka daw mga i-dreams, parang handun yung hope mo na makakamit mo yun, handun yung inspired. Parang may mga inspirations in life ka na gagawin o ginagawa this time. Sabi dito, progressing ang goal. Tignan natin ang energy ni Virgo this week. Yung iba sa inyo siguro, iba sa inyo nagpapataro, o maybe a tarot reader, o kaya may mga kakilala ka na tarot reader, mga ganon situation sa iba. Maaari magkakaroon ka ng communication with a tarot reader, diba? Or may connected ka dun. Yung nakita ko dito. May mga actionan ka raw this time. May mga actionan ka. Tingnan natin energy niya, universe. Energy mo. Ano po ito, universe?
Okay. Energy mo, sa iba sa inyo, ang energy mo pananahimik. Ganun. Parang tatahimik ka kasi ayaw mo masaktan siya, ayaw mo makasakit. Kumbaga, tatahimik ka na lang. Magiging quiet ka. Ganyan. Sa nakita ko dito. And, kumbaga mag-aano ka rin alam mo yung magbaboundary ka rin. O magkakaroon ka ng limitation sa sarili mo. Ganun. When it comes sa sarili. Siguro, magkokontrol mo yung gusto mong sabihin, kokontrol mo yung gusto mong gawin, may pagkocontrol situation. Yun na nakita ko energy sa iba sa inyo. And then, energy ng iba, may mga situation na hindi ka makapag-desisyon. Ganyan. May mga challenge din na darating sa'yo. Meron kang isang didesisyonan. May gusto kang desisyonan. O may maiisip ka to decide. Pero ang nakikita ko dito, hindi ka makaka-focus doon. Kasi, sa sitwasyon na yun, mapopokus ka sa ibang bagay o sa ibang sitwasyon. Ibig sabihin, magkakaroon ng blockage sa iyo. May blockage. Yan ang nakikita ko sa iba. Magkakaroon ka ng blockage. Sa ibang sa ibang message. Sa ibang message dito, sa nakikita ko dito, may tao na magsasalita o magdidikta sa'yo. Kasi andito rin si Justice Magsasalita or magdidikta. Ate, good ba siya? Hindi, sa'yo, hindi siya good. Yung sasabihin niya. Kasi may pag-iwas. Iiwas ka. Yun. Parang may isip mo na, ay mali yung sinasabi niya. Ay mali yung decision niya. O mali yung iniisip niya. Ganun. Parang either ikaw ang iiwas or iiwasan mo siya or iiwasan mo makapagsalita ng hindi maganda sa kanya. Doon sa sitwasyon na yun. Yan. May pagsasalita o magdidikta sa'yo. Yun ang nakikita ko. Communicate, yes. And then also, may mga taong galit sa'yo, no? Dito. Mga taong galit, ayaw sa'yo, na inaano nila na gusto kang wasakin kasi may mga sasabihin sila sa'yo na hindi maganda, na gusto ka lang masira, gusto ka nilang mawasak, gusto ka nilang, as in, hindi ka mag-success. As in, yung, kumbaga, you revealing yourself, diba? Parang, ayaw nila nun. Ayaw nilang umangat ka, ayaw nilang maging maganda yung position mo, ayaw nilang maganda yung buhay mo, ganun ang nakikita ko dito. May pagsisinungaling, yes. May pagsisinungaling. May manipulative. May mga bastos o magiging bastos ang pananalita, hindi maganda. Iba dito medyo brutal or may mapusok situation, ganun. Sabi sa inyo, lack of routine or lack of structure in a situation. Kasi may struggle, ganyan. May ganong sitwasyon. Halimbawa, meron kayong gustong desisyonan gawin, i-reveal or pangarap in a situation, pero malala ko focus ka doon, malala ko structure, ganyan. Yun na nakita. Hindi ko lang alam kung makakabahan ka or may mananakot sa'yo or may takot or may kabalang o pag-aalala. May ganong sitwasyon. Tingnan natin parating sa'yo. Ayun naman tayong iPad. Tingnan natin ang parating kay Virgo. May mga challenge, ibig sabihin, no? Darating sa'yo. Tandaan mo pag nasa tama ka, depensa mo rin sa sarili. Sa iba sa inyo, busy kayo. Busy kayo. Magiging busy kayo dito. Tingnan natin parating sa kanya. Busy yung pag-iisip, busy, as in busy. Pwede ring busy sa action, busy sa pag-iisip. Marami kayong isipin. Parating sa kanya, ano yan, universe? Ano ibig yung sabihin? Oh. Okay.
parating sa'yo, ano eh, may tao na makipag-usap sa'yo? Or ikaw makipag-usap? A family member. Pwedeng close relationship or family kasama sa trabaho. Yan ang nakikita ko dito. Mag-isa lang siya. Pwede siya nasa ibang bansa, pwedeng nasa probinsya. Oo, ano to, mag-isa lang siya. Pwedeng family member, ganun. So, nakita ko dito. Ate, bakit? Hindi ko alam eh, pero may pag-uusapan kayo. Pwedeng about the happiness, birthday, kasi birthday mo, baka batiin ka, di ba? O kaya meron siyang situation na nararamdaman ngayon na they feeling sad, feeling struggle, may conflict, hindi pagkakaintindihan, may mga ganun. Pwedeng ganun. No, na hindi niya masabi sa iba, baka sa inyo sabihin, yun nakita ko. Also parating, yes, the happiness. Happiness coming, ibig sabihin is may mga celebration, may mga getting together, ganyan, sa iba. Sa iba is fun, happiness, enjoyment, close relationship, sa iba getting together, family unity, reunion. May mga surprise parties event sa iba. And also, ano pa, meron coming home. Maaaring galing ibang bansa, galing probinsya, or ikaw ang uuwi, diba? Ikaw pupunta, ganyan. And also, may tao dito na kuhanin ko para makasure ako. Para makita natin yung warning sa inyo. Universe, pwedeng i-explain mo sa akin to. Yung sabihin, may taong nag-iisip sa'yo ng hindi maganda. May nagmamatsyag sa'yo, Virgo. Ingat ka na lang. Oo, ka nga. May nagmamatsyag. Ibig sabihin, dito Universe, explain mo nga sa akin to. Kuhanin ko ha. May pagnanakaw? Iba dito may travel. May pandaraya, na magaganap o mangyari. Pwedeng dayain ka sa business mo, pwedeng sa pera, pwedeng dayain ka o lokohin ka ng kasamahan mo sa trabaho. Yun na nakikita ko. Pwedeng close relationship. Pag-uusapan ka, sa nakita ko rin dito. Dito sa situation na to, minsan marami sa inyo mga Virgo na kahit masaya ka, you're hiding your feelings. Parang tinatago mo yun, no? Yun na nakikita ko dito. Also, iba dito may mga problema sa trabaho, sa pera, business, may mga iniisip na bagay-bagay. And also, sa iba, magkakaroon ko na ng pagpapasya. Parang ando ka sa sitwasyon mo na mag-i-escape ka sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Parang you're getting away with something. Ganun. Mag-focus ka lang sa mga achievement mo, sa goal mo, sa happiness mo. Doon ka mag-focus. Sa business mo, sa pera mo. Parang magkakaroon ka ng clear path or magko-continue ka lang sa direction mo to find your goal. Yun ang nakikita ko sa ito. Andito rin yung pag-iwas no? Iiwas ka sa kanila. Sa mga taong manloloko, mga taong mandaraya, magnanakaw, hindi totoo, sinungaling, manipulative. Yun ang nakikita ko. Parating sa iyo. Makaka-receive ka ng text message, communication, ganyan, within the 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months. Ganyan ang nakita ko. May mga pag-uusapan kayo related to business, money, or bahay, family, mga ganyan. Diba sa inyo more on quiet, ano ba to? Quiet yung energy ng iba sa inyo. Ano dapat iwasan ni Virgo? Ano dapat iwasan ni Virgo?
Okay, dapat mong iwasan yung makontrol ka ng kahit na sino man. Yung magpakontrol ka ng kahit na sino man. Iwasan mo yung mapanghinaan ng loob. Iwasan mo yung ma-disorganize ka, ma-imbalance ka. Iwasan yung mga tao na sarili lang din ang iniisip nila. Iwasan mo yung mga conflict. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Siyempre, yung mga taong manggagamit. Iwasan mo yung mga tao na walang, yung not trusting you o yung mga tao na hindi mo pinagkakatiwalaan yan. Hindi ka pinagkakatiwalaan o hindi mo sila pinagkakatiwalaan. Yung mga hindi same page, iwasan mo na lang yun. Hindi kayo same energy, ganyan. Iwasan yung mga puot, galit, hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo. Yung mga tao makasarili or sakim. And also, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng, kasi sabi ko nga, di ba, yung iba sa inyo is parang, minsan gusto mong mag-isa, ganyan. Siguro iwasan mo yung mag-isip alone, ganun. Kumbaga, mo rin, enjoy your life din, sa nakikita ko dito. Try mo rin na makipag bonding sa ibang tao, ganyan. Siyempre sa mga trusted person, di ba? Yun ang nakikita ko sa iyo. Kung kailangan lang din, siyempre humikab si ate, di ba? Halata ba? Sorry napahikab ako. Yun, iwasan mo yung mga taong ganun. No? Yung mga tao na possessive, like demanding, mas marunong siya sa'yo, mas may alam siya sa'yo. Basta i-research nyo yung possessive person. Basta ganun, very possessive. Iwasan mo yun. Or ikaw, being a possessive, no? Tingnan natin. Kamusta ang love? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. May union pala, no? Magkakaroon ng union sa iba. Pwedeng family member, family, karelasyon. Yun. May makikipag-communicate sa'yo, no? Dito. Mas matanda sa'yo. Ito. May tao makipag-communicate na mas may edad siya sa'yo. Or pwede rin na itong tao na to hindi man siya may edad sa'yo meron siyang stable life. Yun. Malapit siya sa'yo. Kamusta ang love ni Virgo this week? Ano yun? Okay. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nito, maaaring nagkaroon talaga na maaring biglaan na nagkaroon ka ng disappointment sa kanya, ganyan. Biglaang may mga naganap o nangyari in this relationship na hindi mo inasahan. Nagkaroon ng separation. Maari na you give your support and effort doon. Kaso dumating talaga, or vice versa tayo, pointed dumating talaga yung point na isa sa inyo is nag-let go o winidraw ka niya o winidraw mo siya. Kasi hinanap niya yung sarili niya, or maybe ikaw, kung nilet go mo siya, hinahanap niya yung sarili niya. Hinahanap mo yung sarili mo kung saan ka sasaya or hindi. Or magkakaroon ka ng fulfillment in life. Or siya din, ganun din. Kumbaga nakaramdam yung isa sa inyo ng disappointment na hindi na masaya, ganun. Kaya nagkaroon ng pag-move, no, sa nakikita ko dito. This week, magkakaroon kayo ng communication, or maybe in a past week, yan, nagkaroon ng communication. Nandito yung tao na to, or ikaw ito, is still curious naman siya sa'yo, sa nakikita ko dito. Bakit may dalawang tao? Dalawang tao mo? Or dalawang tao niya? Kasi may tao rin dito na curious, pero may tao na, yung isa, siya, passionate, yung isa, loving. Yun ang nakita ko dito. Mamili ka, ano gusto mo? Passionate or loving? Sabay, ganun yun. Yun ang nakikita ko. Dumating yung time na napagod. No, ang isa sa inyo. Nagkakaroon ng lungkot no? Nagkaroon ng lungkot. Andito sa sitwasyon na nagkakaroon ng regret. Kumbaga, ikaw or siya nagkakaroon siya ng regret. Baka mag-text siya sa'yo.
want to collaborate o gusto rin ng pagsasaayos nitong tao na ito. Parang ando siya sa nagkakaroon siya ng burden, try to work out itong situation, pero alam mo yung ando siya sa thinking of kung kailangan ka na niyang i-let go or hindi. Sa tingin ko iba dito may third party to. Nagkaroon ng third party. Clarity, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakasundo. Someone spying, dito. Kumbaga may tao na babae dito na nakikita ko na sa'yo or sa part niya na may nag-a-advise sa kanya na this is the time na sabi niya na magkaroon ka na ng renewal or mag-focus ka na to a new beginning into your life. May taong nag-a-advise na gano'n. Kung kayo naman is in relationship, sa single, dalawa darating sa'yo. May magkaka-interest sa'yo. Sa mga magkaka-relasyon, siyempre, natural, disappointment meron. Hindi, malabong hindi. Diba? Pero kung sa love, yes, there's a love. Ako nakikita dito, no? Yan. Kumbaga, nahandun yung, support ng bawat isa sa relationship. Yun nga lang, siyempre, isa sa inyo may mga kinikim-kim. Ibig sabihin, may mga tinatagong sadness o pwedeng emotional lang o may mga iniisip lang, ganyan. Maaring emotional related to a work, may mga burden, ganyan, because of big responsibility maari sa trabaho niya. Yun nakikita ko. Iba sa inyo, dalawa anak nyo? Dalawa, tatlo? Parang something ganun. Yun ang nakikita ko dito, no? Kumbaga sa feelings, just as of deep feelings, itong tao na to sa'yo, or maybe this is you. Yun ang nakikita ko sa kanya. Siguro biglaan, may mga point na biglaan na hindi kayo nagkakaintindihan, na nagkakaroon kayo ng disappointment, ganun. So, nakita ko dito. Pero kahit pa paano, nagkakausap naman kayo. Meron ako nakikita na you will become a center of attention. Another message. You will become a center of attention. Maraming tao. Merong recognition sa iba. Also, sa iba dito, there's an achievement. Baka ito na yung time na tatama ka. Kasi nung nakaraan hindi ko alam, basta tumama kasi yung sinabi kong number. Sayang lang, And then also, ewan ko lang kung may nakapagtaya. And then, recognition, may mga tao na makaka-recognize sa'yo or mas, magbibigay ng suporta sa'yo, ganun. Syempre, pagbabalik ng strength, confidence, and pride, achieving something you achieving something. Also, may mga pag-praise situation, may mga well-wisher situation, yun na nakikita ko sa'yo. There's a victory and success. Hindi man siya mangyari this week, mangyayari siya by the 6 weeks or 6 months. Yun na nakikita ko. May raming tao siguro aatin ka sa mataong lugar, may pupunta ka pa taong lugar, o kaya sikat ka, artista ka, networking ka, YouTube, TikTok, ano man meron sa'yo. No? Virgo. Para kay Virgo. Ito rin ka. Diba? Aayusin ko lang din yung upo ko. At pag kasi ewan ko ba tumatabingi ako sa upuan. Siguro pag minsan nangangawit ako. Tingnan natin, Virgo. Ano po to? Sinabi ko na to kanini. Sabihin ko na naman, universe. Okay lang po. Diba? Sabihin ni universe, reklamo ka ba? Hindi, okay lang po. Okay, may mga tao na hindi kayo magkakasundo. Tulad nga sabi ko sa'yo kanina, di ba? Hindi same page, ganyan. May mga tao na magdidiwang. Ganyan. Mga tao, pagdidiwang when it comes to magdidiwang kasi galit sila sa'yo. Kumbaga, magdidiwang kasi, hindi ko kasi may blockage ka no? Also, yun nga, sabi ko, puot, galit, hindi pagkakasundo, makakasarili, mga tao na and kawalan na pagkakaisa, conflict, malaki man o maliit. Yun na nakikita ko dito. Dito sa situation,
Huwag ka mag-alala kasi may mga taong they want to give you love and support. Yan, magkakaroon ng mga gathering situation, creativity, doing something creativity, joy, may mga gathering like birthday kasi birthday mo sa iba or may mga situation na may attenan ka. Pwedeng wedding, ganyan, may mga pag-uusapan related din dun or mga collaboration also, pregnancy, marriage situation meron. And then, may mga celebration, cooperation ganyan. Ako nakikita sa iba. Sa iba sa inyo may mga magchichill-chill. Pwede mga kamag-anak, kaibigan, nakakonect siya sa'yo. Yun nakikita ko dito. May tao dito, no? Dalawa? Isa, dalawa sa iba? Tao na hindi sila, or maybe sa iba is a 20%, lalo na kung nasa medyo public situation, ganyan, public connection ka, ganyan. Pwedeng 20% or sa iba is dalawang tao, ganyan, na hindi sila good sa'yo o hindi ka good sa kanila. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga ayaw kanila. Ganyan. Pwedeng sa trabaho, diba? Pwedeng sa business mo, pwedeng sa paligid mo kung sino man yan. Alam ko na alam mo na kung sino yan. O ikaw, baka may taong ayaw ka, diba? Oh, 4 and 4 oh. Sa nakikita ko dito, sa'yo, diba sabi ko, merong celebration, sa iba sa inyo hindi kayo sasama. Halimbawa, may nag-aya sa'yo, diba? Punta tayo dito, ganun. Hindi ka sasama. Mas more magpo-focus ka sa sarili mo. Yung dito sa energy na nakuha, yun na nakikita ko. May mag-aya man sa'yo para hindi ka sasama. Dito sa nakita ko. Pwedeng iiwas ka or hindi ka sasama. Kung may mga lakad, pwedeng umiwas. Sa iba, iiwas. Pag-iisipan, oo. Pero nakikita ko dito, hindi. Hindi nga. Parang you want to be alone, gusto mo na magmuni-muni, gusto mo lang ganun. Iba dito may nararamdamang lungkot inside, outside hindi pinapakita. May tao dito na hindi ko naman siya masabing more on makasarili siya. Pero, ang thinking niya, more on self dito. Kumbaga, gusto niya, maybe ikaw ito or someone gusto niya na umayon ka sa gusto niya. Yun na nakikita ko dito. Gusto niya umayon ka sa sasabihin niya, sa gugustuhin niya, mga ganun. Okay. Dito sa sitwasyon, doon sa emotional situation, may mag-a-apology sa'yo dito? Or you apology? O ikaw ang mag-a-apology? Sa iba naman sa inyo, is magkakaroon sa'yo ng decision making or clarity to focus to yourself. Parang may mga umpisahan ka na sa sitwasyon mo, ganyan. Meron ka mga para magkakaroon ka ng boundary or limitation sa ibang tao, ganyan, o boundary sa ibang tao, ganyan. Ang nakikita ko. May mga umpisahan ka na, ibig sabihin, may magtatapos o may tatapusin in a situation, you're starting something into your life, sa iba sa inyo, may mga ipaprogress kayo, yun ang nakikita ko dito. Dito, more on patient, ang nakikita ko sa'yo, more on patient ka, you try to make it balance ang lahat ng bagay o lahat ng sitwasyon sa buhay mo. Very emotionally matured ikaw, you show your patience sa akin, very supportive, kind, tender, gentle, may mga i-imagine ka raw, syempre,
andito lang yung pagiging calm mo, no, sa iba sa inyo. Very calm and andun yung compassion. Anak, ano ba yun? May mga bagay o sa iba sa inyo, hindi naman lahat ang nakikita ko. May bagay o sitwasyon ka sa buhay mo na nagtitiis ka, nagkikimkim ka, nagtitimpi ka. May point na ganun sa iba. Iba dito nakakaramdam ng pagod, ano. Oh. May marireceive ka, oh. Meron ka daw marireceive. Or, makaka-receive ka ng text message. Apart to family, kasamahan sa trabaho. Pwede siyang Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Yun ang nakikita ko dito. May nakikita akong matanda. Pwedeng magta-text sa'yo is mas bata sa'yo or vice versa. Or ikaw magte-text sa mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Expect, may mga unexpected blow of emotion. Hindi aasahan. Hindi naman lahat kayo. Pwedeng nangyari na yun sa iba. Sa iba, mangyayari pa lang. Mga disappointment, conflict, malaki man o maliit yan. May mga intense situation sa iba loneliness, depression sa iba heartache, ganyan. Feeling unhappy, mga feeling hopeless sa iba ano to, something loss, maraming klase ang loss, ha? Tatandaan nyo, maraming klase ang loss. Loss of documents. Ba't ba documents ang naisip ko? Hindi ko alam eh, yun pumasok sa isip ko eh. Loss of document, papers, money, pwede rin. Basta maraming loss of someone, loss of pet, loss of pagtitiwala, loss of, basta something loss. Yun, heartache, syempre. Meron, o pwede rin na ano mo, ihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng disappointment, ganyan. Intense disappointment, emotional pain. It's more on emotional. Yun ang nakita ko sa iba. Arigatou namasay, God bless.